3 araw akong nakabitin sa madilim na bodega habang nag-aagaw buhay samantalang ang asawa ko at ang kanyang kabit ay nagpapakasasa sa alak at karangyaan. Sabi niya isa lang akong pulubing walang silbi na madaling itapon, ngunit nagkamali sila. Sa isang tawag ko, lumapag ang pribadong helikopter ng aking amang bilyonaryo upang durugin ang kanilang pamilya. Tapos na ang aking pagiging bulag. Oras na para sa inyong pagluhod. Handa ba silang harapin ang bangungot ng kanilang kasakiman? Narito ang unang kabanata na wawasak sa kanilang buong mundo. Habang nakatali ang aking 2 kamay sa lumang post ng bodega, ramdam ko ang bawat patak ng dugo na dahan-dahang gumagapang mula sa aking mga pulso pababa sa aking siko. Hindi man lang nakasayad ng maayos ang aking mga paa sa malamig at maalikabok na semento. 3 araw na. 3 araw na akong nakakulong sa madilim, mabaho at malamig na lugar na ito. Walang pagkain, walang tubig, at walang kahit kanino man sa labas na nakakaalam kung buhay pa ba ako. Ang init ng lagnat ay patuloy na kumakalat sa buong katawan ko, habang ang aking lalamunan ay tuyong-tuyo na tila ginuguhit ng patalim sa bawat paghinga. Subalit sa kabila ng matinding sakit na lumalamon sa aking katawan, hindi ako umiyak. Walang na isang patak ng luha ang lumabas sa aking mga mata. Sapagat nang pumasok ako sa tahanan ng mga Sarmiento, 3 taon na ang nakalilipas, nang ako sa aking sarili, na kailanman ay hindi ko ipapakita sa kanila ang aking kahinaan. Bumukas ang mabigat na pintuang bakal ng bodega. Ang nakakasilaw na liwanag mula sa labas ay biglang sumugat sa aking mga mata, kasabay ng tunog ng mataas na heels na dahan-dahang lumalapit sa akin. Si Doña Celina Sarmiento, ang aking biyonyana na kailanman ay hindi tumingin sa akin bilang isang tao. Kasunod niya si Gavin, ang aking asawa, ang lalaking minahal ko, ng buong puso, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay. Ngunit gayon ay hindi man lang makatingin ng diretso sa aking mga mata at sa likod nila nakatay. Yung nakangiti ng magrabo si Trixie, ang babaeng palihim na kinakasama ni Gavin, habang ako ay nagpapakasakit para sa pamilyang ito. Tingnan mo nga naman ang sarili mo, Mira. Ang malamig at puno ng pang-ingutya na boses ni Doña Celina ay umalingaw-ngaw sa buong bodega. 3 araw ka na rito, pero ang matigas mong ulo ay hindi pa rin lumalambot. Isa ka lang namang pulubi na nanggaling sa ampunan sa Cebu na pinulot ng anak ko dahil sa awa. Paano mo naatim natanggihan ang pakiusap ng pamilyang tumanggap sa iyo? Inangat ko ang aking ulo ng dahan-dahan. Ang aking paningin ay medyo malabo dahil sa matinding pagod at gutom. Ngunit pinilit kong patigasin ang aking leeg. Nakita ko ang isang kapal na mga papel sa kamay ni Doña Celina. Ang dokumento ng pagmamay-ari sa malawak na lupain sa tabing dagat sa Cebu. Ang tanging ari-ariya na nakapangalan sa akin na lihim na inihabili ng aking ama bago ko piniling mabuhay bilang isang simpleng babae. Pumirma ka na, Mira. Ang pabulong at duwag na boses ni Gavin ay sumingit sa hangin. Lumapit siya sa akin ng ilang hakbang, ngunit nanatiling malayo ang kanyang distansya na tila natatakot siyang madumihan ng alikabok na nakabalot sa akin. Huwag ka nang maging matigas ang ulo. Para rin naman sa kumpanya natin to. Baon na tayo sa utang. Kung ipapaubaya mo sa amin ang lupa sa Cebu, mababayaran natin ang mga bangko at makakapagsimula tayo muli. Sundin mo na lang si Mami. Tumingin ako kay Gavin. Ang lalaking pinangakuan kong makakasama sa hirap at ginhawa. Hindi niya alam 3 taon ko ng patagong. Ginagamit ang sarili kong pera mula sa aking lihim na account upang bayaran ang mga arrears ng kanyang kumpanya. Hindi niya alam na ang bawat kontratang na ililigtas niya ay dahil sa tulong ng aking mga lihim na tauhan. Ginawa ko ang lahat ng iyon dahil gusto ko siyang protektahan. Gusto kong maramdaman niya na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa bilang isang lalaki. Ngunit anong ibinalik niya sa akin? Nung magsimula silang magduda na may ari-arian ako sa Cebu, agad nalang ipinalabas ang tunay nilang kulay. Nang tumanggi akong ibigay ang lupa dahil yun ang tanging alaala ng aking pamilya, ipinakunong ako ng kanyang ina dito sa bodega. At si Gavin, pinalampas niya ang lahat ng yon para lamang makasama ang kanyang bagong babae. Gavin! Ang paos kong boses ay lumabas mula sa tuyo kong bibig mahina, ngunit malinaw ang bawat salita. Yan ba talaga?
Ang gusto mo. Bago pa makasagot si Gavin, mabilis na sumingit si Trixie habang hawak ang braso ng aking asawa. Gavin, wag mo na siyang kausapin. Akala mo naman kung sinong mahalaga? Gavin, isipin mo ang baby natin sa tiyan ko. Kapag hindi nakuha ang lupa na yan, mawawala ng hinaharap ang anak natin. Lumapit si Doña Celina at galit na ibinalibag ang dokumento sa aking dibdib kasabay ng pag-abot ng isang bolpen sa aking nanginginig na mga daliri. Pumirma ka na habang mabait pa ako. Ang sigaw ng matanda na ang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman. Walang karapatan ang isang ulilang tulad mo na maghawak ng napakahalagang lupa. Ang lupang iyan ay nababagay sa pamilya Sarmiento, hindi sa isang basahan na tulad mo. Dahan-dahang bumaba ang tingin ko sa bulpen na nakatapat sa aking muka. Ang aking mga daliri ay nanginginig dahil sa kawalan ng lakas. Ngunit ang aking kaluluwa ay mananatiling buo. Naramdaman ko ang dugo sa aking labi na nagmula sa sugat na nakuha ko nung itulak ako ng mga tauhan nila 3 araw na ang nakakalipas. Tinipon ko ang huling natitirang lakas sa aking katawan. Sa halip na hawakan ang bulpen, inangat ko ang aking muka at direktang tinitigan si Doña Celina sa kanyang mga mata. Sa isang mabilis at walang pag-aalinlangang galaw, idinura ko ang dugo at laway na naipon sa aking bibig ng diretsyo sa gitna ng legal na dokumentong hawak ni Doña Celina. Ang pulang natsat sa puting papel ay dahan-dahang kumalat na gumawa ng isang malaking mansa sa mismong linya kung saan dapat nakasulat ang aking pirma. Napatigil ang buong paligid. Ang hangin sa loob ng bodega ay tila nagyelo. Naningkit ang mga mata ni Doña Celina sa matinding pagkagulat at galit, habang si Gavin naman ay napaatras sa matinding sindak. Hindi ko kailanman ipapaubaya sa inyo ang kahit anong pagmamay-ari ko. Ang boses ko ay hindi nanginginig, bawat pantig ay puno ng dignidad na hindi nila kailanman kayang tapakan. Patayin niyo man ako rito. Hindi niyo makukuha ang gusto niyo. Isang malakas na sampal ang lumapat sa aking pisngi mula kay Doña Celina. Ang lakas niyon ay nagpagiwang-giwang sa aking katawan na nakatali pa rin sa poste at naramdaman ko ang amoy ng bakal na dugo na muling umapaw sa aking bibig. Walang hiya ka? Ang galit na sigaw ng matanda habang itinatapon ang mansyadong papel sa lupa. Akala mo ba matatakot mo ako pwes magtiis ka rito, Gavin? Trixie, labas, isara niyo ang pintuan. Tingnan natin kung hindi ka magmakaawa na pirmahan yan kapag naramdaman mo na ang lapit ng kamatayan. Mabilis na tumalikod si Doña Celina at galit na naglakad palabas. Sumunod si Trixie na nakangiti pa rin ng uuyam. Si Gavin ay huminto ng ilang segundo sa pintuan, tumingin sa akin ng may konting pag-aalinlangan. Ngunit nang tawagin siya ng kanyang ina, mabilis din siyang tumalikod at hindi na muling lumingon pa. Narinig ko ang mabigat na tunog ng bakal habang isinara ang pintuan ng bodega mula sa labas. Ang susi ay umiikot sa trangka na nag-iiwan ng isang malalim at malamig na katahimikan. Muling bumagsak ang kadiliman sa aking paligid. Nakabitin pa rin ang aking mga kamay, ang sakit sa aking katawan ay patuloy na lumalala, nuit sa loob ng aking dibdib may isang bagong apoy na nagsimulang mag-alab. Nakatitig ako sa kadiliman habang ang huling tunog ng kandado ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking mga tainga. Habang nakabitin ang aking mga kamay sa gitna ng kadiliman, pumasok ang malamig na simoy ng hangin sa mga biyak ng lumang bodega. Ang aking katawan ay patuloy na nilalagnat, ngunit ang aking isip ay tila dinala ng hangin pabalik sa nakaraan 3 taon na ang nakalilipas nung unang araw na itinapak ko ang aking mga paa sa tahanan ng mga Sarmiento. Isang simpleng babae lang ang pagkakakilala nila sa akin. Isang ulilang lumaki sa ampunan sa Cebu na walang yaman, walang koneksyon, at walang maipagmamalaking apelyido. Iyon ang kwentong isinulat ko para sa aking sarili, sapagkat pagod na ako sa mga taong lumalapit lamang sa akin dahil ako ang iisang tagapagmana ng Alonzo Group, ang pinakamalaking kumpanya ng shipping at maritime logistics sa buong bansa. Nais kong maranasan ang magmahal at mahalin ng tunay ng walang halong interes sa pera. Nang makilala ko si Gavin, akala ko ay nahanap ko na ang lalaking yon. Naging mabait siya, maalaga, at tila handang protektahan ako mula sa mundo.
Kaya naman kahit alam kong mahirap, tinanggap ko ang kanyang alok na kasal. Ngunit hindi ko inasahan ang impyerenong naghihintay sa akin sa kamay ng kanyang ina. Naalala ko pa nung unang taon ng aming kasal. Nagkaroon ng matinding krisis sa pananalapi ang Sarmiento Corp. Hapit na hapit sila sa utang sa bangko at malapit nang maitarak ang bangkarota sa kanilang pangalan. Umiiyak gabi-gabi si Doña Celina habang isinusumpa ang kapalaran ng kanilang pamilya. Sa kabila ng masamang pagtrato niya sa akin, naawa ako sa kanila. Secretly, tinawagan ko ang aking personal na abogado upang mag-imbestiga at magpasok ng 50 milyong piso sa pamamagitan ng isang dummy investment firm, ang Vanguard Holdings, upang sagipin ang kumpanya ng mga Sarmiento. Ginawa ko yon ng walang hinihinging kapalit. Hindi ko ipinaalam sa kanila na ang perang nagligtas sa kanila ay nagmula sa babaeng itinuturing nilang hampas lupa. Subalit ano ang naging kapalit ng aking kabutihan, Mas? Lalo lamang lumala ang pang-aalipusta ni Doña Celina. Kapag may mga grand party sa kanilang mansyon, itinatago ako sa maliit na silid ng mga kasambahay upang hindi daw mapahiya ang kanilang pamilya sa harap ng matataas na tao sa lipunan. Pinagwawalis ako ng bakuran, pinaghuhugas ng mga plato pagkatapos ng hapon, at pinalalabas na isang utusan lamag na pinalad na makatira sa kanilang bahay. Pinagtiisan ko ang lahat ng iyon dahil naniniwala ako na balang araw makikita rin nila ang aking halaga. Ngunit ang katotohanan, ang kasakiman ng taong walang busog ay kailanman ay hindi matutugunan ng kabutihan. Nabalik lamang ang aking diwa sa kasalukuyan nang marinig ko ang dahan-dahang pag-iyak ng hinge ng pintuan ng bodega. Bumukas ang pinto ng kaunti sapat lamang upang makapasok ang isang tao. Isang manipis na ilaw mula sa flashlight ang gumapang sa maalikabok na lantay. Si Gavin. Dumating siya nang nag-iisa, walang kasamang guard o ang kanyang ina. Sa isang saglit, sa kabila ng lahat ng sakit, may isang maliit na bahagi ng aking puso ang nagtanong, narito ba siya upang kalagan ako, ma? Re-realize na ba niya ang kanyang pagkakamali? Lumapit si Gavin sa akin. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at halatang nang inginig sa takot na mahuli ng kanyang ina. Tinitigan ko siya gamit ang aking mga matang, halos ayaw nang gumana dahil sa lagnat. Mira! Ang pabulong niyang tawag, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Inabot niya ang aking nanginginig na kamay. Ngunit sa halip na hawakan ang tali sa aking mga pulso, upang kalagan ito ang kanyang mga daliri, ay dahan-dahang gumapang pababa sa aking ring finger. Naramdaman ko ang paghila niya sa aking singsing sa kasal. Isang simpleng singsing na gawa sa white gold na may maliit na brilyante. Ang singsing na yon? Ako rin ang lihim na nagbayad noon 3 taon na ang nakalilipas sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera sa kanyang kaibigan upang hindi marilyuhan ang kanyang pagkalalaki nang sabihin niyang yun lang ang kaya niyang bilhin sa pawn shop. Ano ang ginagawa mo, Gavin? Ang mahina kong tanong, bawat salita ay parang patalim na pumupunit sa aking lalamunan. Iniiwas ni Gavin ang kanyang tingin habang patuloy na hinihila ang singsing mula sa aking mamagamagang daliri. Pasensya ka na, Mira. Kailangan ko to. Sinabi ni Mommy na sarado na ang lahat ng accounts ng kumpanya. Kailangan kong ibenta tong singsing para makapagbigay ng down payment sa kondo na lilipatan namin ni Trixie. Napatigil ang tibok ng aking puso. Sa gitna ng aking paghihirap, sa gitna ng 3 araw na walang pagkain at tubig, habang nakabitin sa post ang tanging naiisip ng aking asawa ay ang bumili ng kondo para sa kanyang kabit gamit ang aking singsing. Ibinigay ko sa iyo ang 3 taon ng buhay ko, Gavin. Ang boses ko ay naging malamig pa sa gabi. Nagpakababa ako. Nagtiis ako sa lahat ng pang-aalipusta ng pamilya mo. At ang halaga ko lang sa iyo ay ang singsing na ito. Huwag ka nang magmalinis, Mira. Ang biglang pabulong na bulyaw ni Gavin na tila naiinis sa aking mga salita upang pagtakpan ang sarili niyang konsensya. Ano ba ang naipagmalaki mo sa pamilyang to? Wala isa ka lang namang pabigat. Si Trixie may mga magulang na negosyante na kayang tumulong sa amin. At higit sa lahat, buntis si Trixie. Magkakaroon na ako ng anak sa kanya ng tagapagmana ng pamilya Sarmiento. Ikaw, ano ba ang naibigay mo sa akin, kundi ang katigasan ng ulo mo? Naramdaman ko ang matinding sakit ng pilit na erelyo ni Gavin ang singsing mula sa aking balat.
Dahil sa pamamaga ng aking daliri, nawalan siya ng pasensya at ibinaluktot ng bahagya ang aking daliri upang tuluyang maalis ang alahas. Sa wakas natanggal ang singsing. Ngunit sa matinding kaba at pagmamadali ni Gavin, nadulas ang alahas mula sa kanyang nanginginig na kamay. Lumika ito ng isang manipis na tunog habang tumatama sa maalikabok na semento bago ito dahan-dahang gumulong patungo sa pinakamadilim na sulok ng bodega. "Buwisit!" Ang pabulong na mura ni Gavin. Tumingin siya sa sulok kung saan gumulong ang singsing pagkatapos ay tumingin sa akin. Nakita niya ang aking mga matang, walang halong luha kundi puno ng isang uri ng galit at jijin na kailanman ay hindi pa niya nakikita sa akin. Napaatras si Gavin sa takot dahil sa aking titig. Hindi na niya pinag-abalahan pang hanapin ang singsing sa dumi ng sahig. Mabilis siyang tumalikod at patakbong lumabas ng bodega, sabay sara ng pinto ng mabilis. Naiwan akong muli sa gitna ng kadiliman. Ang aking daliri ay nagdurugo dahil sa pilit na paghatak ng singsing. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang natitirang sakit sa aking puso para kay Gavin. Ang huling natitirang pagmamahal na iningatan ko sa loob ng 3 taon ay tuluyan ng namatay kasabay ng paggulong ng singsing na iyon sa alikabok. Nakatitig ako sa sulok kung saan nawala ang singsing. "Gavin Sarmiento," ang pabulong kong panumpa sa gitna ng katahimikan. "Ang bawat patak ng dugo na inilabas ko sa bahay na ito ay babayaran ninyo mag-ina ng mas higit pa sa inyong buhay." Dumating ang umaga ng 3 araw. Ang sikat ng araw na dumadaan sa mga biyak ng bubong ng bodega ay hindi nagdala ng init, kundi mas lalo lamang nagpalabas sa mga alikabok na lumulutang sa hangin. Sa pagkakataong ito, halos hindi ko na maramdaman ang aking mga binti. Ang aking mga kamay na nakatali sa post ay wala nang pakiramdam, habang ang aking paningin ay paminsan-minsan ay nagdidilim. Alam kong malapit na akong bumigay. Ang katawan ko ay tuluyan ng natutuyo dahil sa kawalan ng tubig. Ngunit sa kabila ng panghihina ang aking isip ay nananatiling gising. Ayokong mamatay dito. Hindi ako mamamatay sa isang mabahong bodega habang ang mga taong nagpahirap sa akin ay nagdiriwang sa labas. Nabalik ang aking kamalayan nang marinig ko ang isang napakatahimik na tunog mula sa pinto. Hindi ito ang magaspang na pagkaladkad ng pinto kapag pumapasok si Doña Celina. At hindi rin ito ang nanginginig na paghawak sa trangka tulad ng kay Gavin. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang matandang babae na nakasuot ng simpleng damit ng kasambahay ang pumasok habang dahan-dahang isinara ang pinto sa kanyang likod. Si Manang Fe. Ang matandang kasambahay na higit 30 taon nang nagsisilbi sa pamilya Sarmiento. May hawak siyang maliit na timba ng maligamgam na tubig, isang malinis na basahan at isang plastik na lalagyan ng sabaw. Nang makita niya ang aking kalagayan, ang dugo sa aking mga pulso, ang mga pasa sa aking mukha at ang aking mga mata, ang halos ayaw ng dumilat, napatakip siya ng kanyang bibig at dahan-dahang lumuhod sa aking harap habang dumadaloy ang kanyang mga luha. "Diyos ko, Mamira," ang pabulong at umiiyak na boses ni Manang Fe. "Ano ang ginawa nila sa inyo?" Mabilis niyang ibinaba ang timba at kumuha ng basahan. Dahan-dahan niyang pinunasan ang tuyong dugo sa aking mukha at sa aking mga labi. Bawat patak ng tubig na lumalapat sa aking balat ay parang isang biyaya mula sa langit. Kumuha siya ng maliit na baso at dahan-dahang ipinainom sa akin ng tubig. "Dahan-dahan lang po, ma'am," ang sabi niya habang pinapaypayan ako ng kanyang apron. Nakaalis po si Doña Celina at si Ma'am Trixie. Pumunta po sila sa lungsod para mag-shopping at mag-spa. Si Sir Gavin naman po ay nasa opisina, kaya nakalabas ako ng bahay para puntahan kayo. Umiinom ako ng tubig habang tinititigan si Manang Fe. Si Manang Fe ang tanging tao sa bahay na ito na nagpakita sa akin ng tunay na pagmamalasakit. Nung nakaraang taon nang magkasakit ang kanyang anak ng kidney failure at kailangan ng malaking pera para sa dialysis, lihim kong binayaran ang lahat ng kanyang hospital bills sa pamamagitan ng isang alyas. Nalaman niyo ni Manang Fe kalaunan at mula nun itinuring na niya akong higit pa sa isang amo. "Manang Fe." Ang paos kong boses ay naging mas malinaw ng kaunti dahil sa tubig. "Salamat.
Ma'am Mira? Ang pagsusumamo ni Manang Fe habang hawak ang aking nanginginig na kamay. Pumirma ka na po kung may ipinapapirma sila sa inyo. Huwag niyo na pong itaya ang buhay niyo. Walang awa si Doña Celina. Kayang-kaya niya kayong pabayaan dito hanggang sa mamatay kayo. Maawa po kayo sa sarili niyo. Tiningnan ko si Manang Fe nang may malalim na pagmamahal. Ngunit umiling ako ng dahan-dahan. Hindi, Manang Fe, ang sagot ko habang nananatiling matatag ang aking tingin. Hindi ako mamamatay rito at kailanman, hindi ko ibebenta ang aking karangalan sa mga taong walang kaluluwa. Kapag pumirma ako, ibinigay ko sa kanila ang tagumpay. At hindi ko papayagan na mangyari iyon. Napatitig sa akin si Manang Fe. Nakita niya ang katatagan sa aking mga mata, isang katatagan na hindi kayang sirain ng 3 araw na gutom at paghihirap. Mabilis na gumalaw ang matanda. Kumuha siya ng isang maliit na kutsil, sa kusina mula sa kanyang bulsa, at dahan-dahang pinutol ang mga lubid na nakatali sa aking mga pulso. Nang maputol ang huling tali, bumagsak ang aking mga kamay. Bumagsak ang katawan ko patungo sa sahig. Ngunit mabilis akong nasalaw ni Manang Fe. Eto po, Ma'am Mira, ang pabulong na sabi ni Manang Fe habang may itinutulak sa aking kamay. Tumingin ako sa aking palad. Isang lumang keypad phone, isang simpleng cellphone na walang camera o touchscreen, ngunit may sapat na battery at signal. Itinago ko po yan para sa inyo, ang sabi ni Manang Fe habang nakatingin sa pinto dahil sa kaba. Tumawag po kayo ng saklolo. May kilala ba kayong makakatulong sa inyo? Tinitigan ko ang maliit na cellphone. Ang aking mga daliri ay nanginginig mamaga-maga at puno ng sugat. Ngunit sa kabila ng sakit, mabilis kong pinindot ang mga numero sa keypad. 3 taon ko nang hindi tinatawagan ang numerong ito. 3 taon kong itinago ang numerong ito sa pinakamalalim na bahagi ng aking memory. Ang nangangako na gagamitin ko lamang ito kung sakaling kailanganin ko na ang aking tunay na pamilya. Mabilis kong itinala ang 11 numero. Isinandal ko ang aking likod sa post ng bodega, inangat ang cellphone at ipinindot ang green button. Ipinatong ko ang cellphone sa aking tainga. Narinig ko ang manipis at paulit-ulit na tunog ng pagtawag mula sa linya. Bawat segundo ng paghihintay ay parang 1 taon sa aking dibdib. Sa pang-4 na tunog ng pagtawag, narinig ko ang pag-click ng linya. Isang malalim matatag, ngunit puno ng awtoridad at pag-aalala na boses ng isang matandang lalaki ang umalingaw-ngaw mula sa speaker ng telepono. Hello? Sino ito? Bakit mo gamit ang linyach ito? Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Ang luhang hindi ko inilabas sa harap ni Doña Celina at Gavin ay dahan-dahang gumapang sa aking pisingi. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa ginhawa na sa wakas narinig ko muli ang boses ng taong tunay na nagmamahal sa akin. Papa! Ang pabulong kong boses ay nanginginig habang hawak ang telepono. Si Mira to. Papa, alam ko na po. Alam ko na kung sino ang totoong nagmamahal sa akin. Napatigil ang kabilang linya. Narinig ko ang mabilis na paghinga ng aking ama kasunod ng matinding galit at pag-alala sa kanyang boses. Mira? Anak, nasaan ka? Ano ang nangyari sa'yo? Habang nakaupo ako sa madilim na sulok ng bodega, narinig ko ang mahina at malayong tunog ng classical na musika mula sa pangunahing mansyon ng mga Sarmiento. Amoy ng mamahaling pabango, tunog ng masasayang tawanan at ang banayad na pagtatama ng mga kristal na baso ng alak. Isang malaking pagtitipon ang nagaganap sa labas habang ako ay unti-unting nakakabawi ng lakas. Salamat sa tubig at sabaw na ibinigay ni Manang Fe. Dahan-dahang nagbalik ang pakiramdam sa aking mga binti. Gamit ang basahan na iniwan niya, pinunasan ko ang natitirang alikabok at tuyong dugo sa aking mukha. Inayos ko ang aking gusot-gusot na damit. Kahit ako ay nakakulong pa rin dito. Hindi na ako ang lupay, pay na Mira. Nung nakaraang 2 araw, ang aking likod ay tuwid. Ang aking tingin ay matatag, at ang aking puso ay kalmado. Hindi ako tatakas na parang isang takot na hayop. Hihintayin ko ang tamang sandali upang lumakad palabas sa mismong pintuan ng mansyong ito na nakataas ang aking no. Samantala sa loob ng grand living room ng mga Sarmiento,
Ang hangin ay puno ng kaplastikan at kayabangan. Si Doña Celina ay nakasuot ng kanyang pinakamagandang terno na napapaligiran ng mga kilalang tao sa lipunan, mga kinatawan ng bangko at mga potensyal na mamumuhunan. Sa tabi niya si Gavin ay nakatayo ng mayabang habang may hawak na baso ng scotch. At si Trixie, suot ang isang mamahaling kwintas ng brilyant na alam kong binili gamit ang perang nakuha sa pag-utang, ay nakasandig sa balikat ni Gavin habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Mga kaibigan, nagpapasalamat ako sa inyong pagdating. Ang mayabang na boses ni Doña Celina ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan habang itinataas niya ang kanyang baso ng champagne. Ngayong gabi, nais kong opisyal na i-anunsyo ang pagsisimula ng aming pinakabagong proyekto, ang Sarmiento Coastal Paradise sa Cebu. Ang lupain ay opisyal nang mapapasa kamay ng aming pamilya sa lalong madaling panahon, at ito ang magiging simula ng muling pagbangon ng Sarmiento Corp. Ang mga bisita ay nagpalakpakan habang si Gavin ay ngumiti ng malapad, tila nakalimutan na ang kanyang asawa ay kasalukuyang nag-aagaw buhay sa madilim na bodega. Ilang metro lamang ang layo mula sa kanilang kinatatawanan. Mommy, talagang napakahusay mo. Ang pabulong na puri ni Trixie kay Doña Celina sapat na marinig ng mga malapit sa kanila. Buti na lang at matatapos na ang sakit ng ulo natin sa dating asawa ni Gavin. Isang walang kwentang babae na walang naitulon kundi ang maging pabigat. Hayaan mo ang babaeng iyon. Ang sagot ni Doña Celina na may kasamang tawa ng paghamak. Pagkatapos niyang pumirma, itatapon ko siya pabalik sa Cebu kung saan siya nanggaling. Wala siyang laban sa atin. Itaas muli ni Doña Celina ang kanyang baso upang mag-toast. Para sa tagumpay ng pamilya Sarmiento, ngunit bago pa man madampi ng mga bisita ang kanilang mga labi sa kanilang mga baso, isang kakaibang yanig ang nagsimulang maramdaman sa ilalim ng kanilang mga paa. Hindi ito katulad ng yanig ng lindol. Ito ay isang mabigat, mabilis at ritmikong pagyanig na tila nagmumula sa langit. Dahan-dahan ang tubig sa loob ng mga kristal na baso ng mga bisita ay nagsimulang gumawa ng maliliit na alon. Ang malaking chandelier na nakasabit sa mataas na kisame ng mansyon ay nagsimulang gumewang-giwang nang marahan na lumilika ng tunog ng nagkakatamaang mga kristal. Ano yon, May? Lindol ba? Ang tanong ng isa sa mga mayayamang bisita habang nanginginig ang kanyang hawak na baso. Parang hindi lindol. Ang sagot ng isa pa habang nakatingin sa labas ng malaking glass window ng mansyon. Ang pagyanig ay mas lalo pang lumakas. Ang hangin sa labas ay biglang naging marahas. Ang mga dahon ng mga puno sa malawak na garden ni Doña Celina ay nagliparan at ang malalaking kortina ng mansyon ay nagsimulang humampas sa mga pader dahil sa lakas ng hangin na pumasok mula sa mga bukas na bintana. Sa loob ng bodega, naramdaman ko rin ang pagyanig na yon. Ang alikabok sa mga luma at bulok na kahoy ay nagsimulang malaglag sa aking balikat. Napangiti ako ng bahagya. Alam ko kung ano ang tunog at yanig na yon. Yon ang tunog ng kalayaan. Bumalik sa mansyon ang mga mamahaling plato at baso na nakapatong sa mahabang lamesa ay nagsimulang mag-umpugan at dahan-dahang gumapang patungo sa gilid bago tuluyang mahulog at mabasag sa marangyang sahig. Biglang pumasok ang chief security guard ng mansyon na hingal putlang-putla ang mukha at nanginginig ang buong katawan. Doña Celina, Sir Gavin, ang sigaw ng guard na nakakuha ng atensyon ng lahat ng bisita. Ano ba yan? Bakit ka sumisigaw sa harap ng mga bisita ko? Ang galit na bulyaw ni Doña Celina habang inaayos ang kanyang terno. May mga armadong sasakyan po sa labas. At may malaking helicopter na pinaliligiran ng mga pulis na pababa ngayon mismo sa garden natin. Ang nanginginig na ulat ng guard. Sa labas ng mansyon, ang tulog ng marahas na hangin at ang mabigat na makina ng isang malaking helicopter ay tuluyang lumapag sa gitna ng mamahaling manicured lawn na iningatan ni Doña Celina sa loob ng maraming taon. Ang tatak na nakasulat sa gilid ng helicopter ay kumikinang sa ilalim ng mga Spotlight Alonzo Maritime Group. Ang marahas na hangin na gawa ng umiikot na ilis ng malaking helicopter ay tuluyang sumira sa mga mamahaling bulaklak at maayos na damuhan sa malawak na garden ng mga Sarmiento.
Ang mga bisita sa loob ng mansyon ay nagsisigawan habang nagkakagulo pilit na inililigtas ang kanilang mga sarili mula sa nakakabulag na alikabok at hangin. Lumabas si Doña Celina kasunod si Gavin na nakahawak pa rin sa braso ni Trixie. Ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding galit at pagkalito habang nakatitig sa malaking helicopter na may gintong marka ng Alonzo Maritime Group, ang pinakamalaking kumpanya ng transportasyon at logistika sa bansa, na kahit si Doña Celina ay walang lakas ng loob na banggain. Bumukas ang pinto ng helicopter. Una na lumabas ang 6 na lalaking nakasuit na may hawak na mga dokumento at mga portable radio transmitter, kasunod ang 4 na opisyal ng pulisya na may mataas na ranggo. At sa huli, bumaba ang isang matandang lalaki na nakasuot ng napaka-eleganteng asul na suit. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng otoridad. Ang kanyang muka ay seryoso at malamig pa sa gabi, si Don Fernando Alonzo. Sino kayo, anong anapatan ninyong pumasok sa aking pribadong ari-arian at sirain ang aking pagtitipon? Ang mayabang pa ring sigaw ni Doña Celina, pilit na pinatitigas ang kanyang boses sa harap ng kanyang mga sikat na bisita, kahit na ang kanyang mga tuhod ay nagsisimula ng manginig. Hindi man lang siya tinignan ni Don Fernando. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatutok sa likod ng mansyon, kung saan matatagpuan ang lumang bodega. Hanapin ninyo ang aking anak. Ang malamig na utos ni Don Fernando sa mga pulis. Anak anong? Anak ang sinasabi niyo rito? Ang singit ni Gavin na nagsisimula ng kabahan. Wala kaming kilalang anak niyo rito. Umalis kayo kung ayaw ninyong tawagan ko. Ang aking mga abogado, bago pa man makasagot si Gavin, narinig ang tunog ng pagkasira ng kandado ng bodega mula sa likod ng mansyon. 2 pulis ang tumuhong upang buksan ang pintuang bakal. Ngunit hindi ako nagpabuhat sa kanila. Gamit ang aking huling lakas, dahan-dahan akong lumakad palabas ng bodega. Ang aking mga hakbang ay mabagal, ang aking mga paa ay walang sapat. Tungunit ang aking likod ay tuwid na tuwid. Nang makita ako ng aking ama, mabilis siyang tumakbo patungo sa akin at nayakap ako ng mahigpit. Mira, aking anak, Diyos ko, ano ang ginawa nila sa'yo? Ang boses ng aking ama ay nanginginig sa matinding lungkot at galit habang nakikita ang mga pasa sa aking mukha at ang sugat sa aking mga pulso. Tumingin ako kay Papa at pilit nang umiti ng bahagya. Papa, ayos lang ako. Walang sinuman sa kanila ang kayang bumasag sa akin. Inakbayan ako ng aking ama habang dahan-dahan kaming naglakad patungo sa harap ng mansyon kung saan nakatayo ang pamilya Sarmiento at ang kanilang mga bisita na ngayon ay gulat na gulat at hindi makapagsalita. Nang makita ako ni Gavin, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang baso ng alak ay tuluyang nadulas mula sa kanyang kamay at nabasag sa semento nang ma-realize kung sino ang nakatayo sa tabi ko. Mira, ang nanginginig na tawag ni Gavin. Paano? Bakit kasama mo si Don Fernando Alonzo? Tumingin si Doña Celina sa akin pagkatapos ay kay Don Fernando at muli sa akin. Ang kanyang muka ay biglang nawalan ng kulay. Hindi maaari. Isa ka lang ulila mula sa Cebu. Isang pulubi. Humarap si Don Fernando sa pamilya Sarmiento. Ang kanyang boses ay umalingaw. Now sa buong garden na narinig ng lahat ng mga bisita at mamumuhunan na naroroon. Ang aking anak si Mira Alonzo ay hindi kailanman naging ulila. Ang mariing deklarasyon ng aking ama. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng Alonzo Group. At ang bawat segundo ng paghihirap na ipinalasap ninyo sa kanya, sa loob ng bahay na ito ay babayaran ninyo simula sa araw na ito. Isang malaking bulungan ang sumabog sa buong karamihan. Ang mga mamumuhunan na kanina lang ay pumupuri kay Doña Celina ay biglang napaatras at nagsimulang lumayo sa kanila. Hakbang pabalik si Ate Valdez ang pinuno ng aming legal team at binuksan ang isang itim na leather folder na naglalaman ng mga dokumento. Doña Celina Sarmiento, Sir Gavin Sarmiento, ang opisyal na pahayag ni Ate Valdez. Nais naming ipabatid sa inyo na ang Vanguard Holdings ang kumpanya na nagbigay ng 50 milyong piso upang iligtas ang Sarmiento Corp 3 taon na ang nakalilipas ay isang subsidiary na buong pagmamay-ari ni Ms. Mira Alonzo.
dahil sa inyong paglabag sa kasunduan particular na ang tangkang pananakit at pamimilit sa may-ari opisyal na binabawi ni Ms. Alonzo ang lahat ng kanyang kapital sa inyong kumpanya simula ngayon. Hindi maari kapag ginawa niyo yan, babagsak ang kumpanya namin? Ang hysterical na sigaw ni Doña Celina habang pilit na lumalapit sa akin. Mira, pag-usapan natin to, pamilya tayo. Tumingin ako sa kanya nang may malamig na ngiti. Pamilya? Ang pamilya ba ay nagkukulong ng kanilang manugang sa madilim na bodega ng 3 araw nang walang pagkain at tubig? Inabot ni Ate Valdez ang isa pang papel kay Doña Celina. Ito rin po ang opisyal na foreclosure at eviction notice para sa mansyong ito. Ang lupang kinatatayo ng inyong bahay ay ginamit ninyong collateral sa utang na ngayon ay pagmamay-ari na rin ng Alonzo Group. Mayroon kayong 24 na oras upang iwanan ng ari-ariang ito. Nanginig ang mga kamay ni Doña Celina. Ang itim na leather folder na naglalaman ng eviction notice ay nalaglag mula sa kanyang hawak at bumagsak sa maruming semento. Ang mga matataas na tao sa lipunan na kanina lamang ay nag-aagawan na makipagkamay kay Doña Celina ay mabilis na nag-alisan na parang mga daga sa lumulubog na barko. Wala ni isa sa kanila ang gustong madamay sa galit ng isang Don Fernando Alonzo. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang marangyang garden ng mga Sarmiento ay naging tahimik. Naiwan lamang ang pamilya Sarmiento, ang aming legal team, at ang mga opisyal ng pulisya. Si Doña Celina ay nakaupo sa damuhan. Basang-basa ang kanyang terno ng champagne na natapon mula sa mesa, habang ang kanyang buhok na maayos na nakaayos kanina ay magulo na ngayon. Tumingin siya sa akin nang may halo-halong galit at takot. Mira, hindi mo pwedeng gawin ito sa amin. Ang pabulong at nanginginig na sabi ni Gavin habang sinusubukan niyang lumapit sa akin. Asawa mo ako, Mira nang. Ko tayo sa harap ng altar na magsasama sa hirap at ginhawa. Bakit mo kami sinisira ng ganito? Humarap ako sa kanya. Walang emosyon ang aking mukha. Ngunit ang bawat salita ko ay parang yelo na bumaon sa kanyang dibdib. Nanghako ako na magsasama tayo sa hirap at ginhawa, Gavin. Ang sagot ko habang nakatingin sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ko ipinangako na magiging tanga ako sa harap ng isang taksil at magnanakaw. Ang pamilyang ito ang sumira sa sarili ninyo. Mula noong pinili ninyong tratuhin ako na parang hayop. Lumapit si Ate Valdez at may inabot na isa pang set ng mga dokumento sa hepe ng pulisya. General, bukod sa kasong illegal detention at physical abuse laban kay Doña Celina at Gavin Sarmiento, nais din naming isumite ang mga ebiden siyang nakalap ng aming financial auditors, ang pahayag ni Ate Valdez. Natuklasan po namin na gumagawa ng mga peking dokumento si Doña Celina upang ilipat ang pondo ng kumpanya sa kanyang personal na account sa ibang bansa upang iwasan ang mga buwis. At hindi lang po yan. Patuloy ng abogado habang nakaturo kay Gavin. Si Sir Gavin Sarmiento ay gumagamit ng mga maliliit na barko ng Sarmiento Corp na lihim na pinandohan ni Miss Mira upang magpuslit ng mga kontrabando at iligal na kargamento sa mga daungan sa Timog upang mabayaran ang kanyang mga malalaking utang sa mga loan shark. Nang marinig iyon ni Gavin, tuluyan nang nawala ng lakas ang kanyang mga binti. Papaluhod siya sa semento habang umiiling. Hindi totoo yan. Wala akong alam sa smuggling, sinungaling kayo? Meron kaming kumpletong pirma mo sa mga shipping manifesto, Sir Gavin. Ang malamig na sagot ng hepe ng pulis habang inilalabas ang mga posas. Doña Celina Gavin Sarmiento, inilalagay ko kayo sa ilalim ng aresto. Habang pilit na pinusasa ng mga pulis si Doña Celina na patuloy na naghuhumiyaw at nagmumura, napansin ko ang dahan-dahang pag-atras ni Trixie. Nakita ko sa kanyang mga mat ang matinding takot. Alam ng isang babaeng tulad niya kung kailan dapat mang-iwan. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng mansyon habang ang lahat ay nakatutok sa nagdidili-diling si Doña Celina. Hindi ko siya pinigilan. Hinayaan ko siyang gawin ang kanyang balak. Nang ma-realize ni Gavin na seryoso ang mga pulis, bigla siyang sumigaw. Ang pera ko, ang emergency cash ko sa safe sa opisina, kailangan ko ng piyansa. Mabilis na tumakbo si Gavin, papasok sa mansyon kahit na may mga posas ang kanyang mga kamay. Sumunod ang mga pulis at ang aking ama sa kanya,
kasama ako na dahan-dahang naglalakad sa likod nila. Pumasok kami sa kanyang pribadong opisina sa ikalawang palapag. Ang pinto ng kanyang opisina ay bahagyang nakabukas. Pagpasok namin, tumambad sa amin ang isang eksena na tuluyang bumasag sa huling natitirang pag-asa ni Gavin. Ang malaking steel vault na nakatago sa likod ng kanyang painting ay nakabukas ng malawak. Wala na si Trixie sa loob ng silid, at kasabay ng kanyang pagkawala, ang lahat ng emergency cash, ang mga mamahaling alahas ng pamilya na itinago ni Gavin, ang mga titulo ng kotse, at maging ang mga natitirang ginto na iningatan nila ay tuluyang naglaho. Kinuha ng kanyang mahal na kasintahan ang lahat ng ari-ari ang maaari niyang dalhin at tumakas gamit ang kotse ni Gavin na iniwan ang lalaking naniwala sa kanyang mga matatamis na salita. Napatingin si Gavin sa loob ng walang laman na vault. Ang kanyang buong katawan ay nanginig at isang mahabang iyak ng kawalan ng pag-asa ang lumabas sa kanyang bibig. "Trixie, bakit?" Ang pabulong niyang iyak habang nakasubsob ang kanyang mukha sa sahig ng kanyang opisina. "Ang anak ko. Ang pera ko. Wala na." Tumingin ako sa kanya mula sa pintuan. Walang kahit katiting na awa sa aking puso. Ang lahat ng ito ay bunga ng kanilang sariling kasakiman. Nakatitig si Gavin sa akin habang dahan-dahan siyang kinakaladkad ng mga pulis, palabas ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi habang ang lamig ng bakal na vault na walang laman ay nagpapaalala sa kanya na ngayon ay wala na siyang kahit na ano. Isang linggo matapos ang gabi ng pagbagsak ng mga Sarmiento, ang mundo ay tuluyang nagbago. Ang Sarmiento Corp ay opisyal nang idineklara ng korte na bangkarota. Ang lahat ng kanilang mga ari-arian, kabilang ang marangyang mansyon na ipinagmamalaki ni Doña Celina, ay tuluyang kinumpiska ng bangko upang pambayad sa kanilang napakalaking utang. Si Doña Celina ay pansamantalang nakalabas ng kulungan dahil sa piyansa na kinuha mula sa mga natitirang barya ng kanilang mga kamag-anak. Ngunit ngayon ay nakatira na lamang sila sa isang maliit at madilim na kwarto sa isang paupahan sa gilid ng Maynila. Wala na ang kanyang mga sutlang damit, wala na ang kanyang mga alahas, at wala na ang kanyang mga katulong. Ang kanyang mukha ay mukhang matandang-matanda, ang kanyang buhok ay puting-puti na, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Habang si Gavin naman ay naghihintay na lamang ng kanyang opisyal na hatol sa kasong smuggling at physical abuse. Isang umaga, sa gitna ng napakalawak at eleganteng lobby ng Alonzo Group sa Bonifacio Global City, pumasok ang dalawang tao na mabilis na naging mansa sa napakalinis na gusali, si Doña Celina at si Gavin. Ang kanilang mga damit ay luma at may mga lukot, at ang kanilang mga mukha ay puno ng kahihiyan habang pilit nilang nilalampasan ang mga security guard upang makapasok. "Nasaan si Mira? Kailangan kong makita ang asawa ko." Ang manying-inig na sigaw ni Gavin habang pinipigilan siya ng mga guard. "Mira, mag-usap tayo. Patawarin mo kami." Bumukas ang pribadong elevator ng mga ehekutibo. Dahan-dahan akong lumabas mula sa elevator. Nakasuot ako ng isang napaka-eleganteng cream-colored na corporate suit. Ang aking buhok ay maayos na nakaayos. Ang aking balat ay nagliliwanag at ang aking bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa at karangalan. Sa aking likod ay nakatayo si Ate Valdez at ang aking mga personal bodyguards. Nang makita ako ni Doña Celina, tila nawalan siya ng lahat ng kanyang natitirang asero. Ang babaeng dati ay nagpapakain sa akin ng tirang pagkain, ang babaeng pumilit sa aking maghugas ng kanyang mga paa, ay biglang nagpatira pa sa malamig na marmol na sahig ng aking lobby. Gumalaw siya gamit ang kanyang mga tuhod patungo sa akin, habang ang kanyang mga luha ay mabilis na dumadaloy sa kanyang kulubot na pisingi. "Mira? Aking manugang, patawarin mo ako." Ang umiyak na pagsusuma mo ni Doña Celina habang sinusubukan niyang hawakan ang dulo ng aking sapatos. Nabulag ako ng pera. "Mira, nagkamali ako. Ngunit parang awa mo na. Yurong mo ang mga kaso laban sa amin. Huwag mong hayaang mabulok sa kulungan ng anak ko. Mamamatay ako kapag nawala si Gavin." Lumapit din si Gavin at lumuhod sa tabi ng kanyang ina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatingin sa akin ng may pagsisisi. "Mira, mahal ko.
Alam kong nagkasala ako sa'yo. Naniwala ako kay Trixie, naniwala ako sa mga maling akala. Ngunit ikaw pa rin ang mahal ko, Mira. Magpasimula tayong muli. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo, magiging mabuting asawa ako. Please iligtas mo kami. Tumingin ang lahat ng mga empleyado ng aking kumpanya sa aming direksyon. Ngunit hindi ko naramdaman ang kahit na anong kahihiyan. Hindi ako sumigaw, hindi ko sila hinalikan ng galit, at hindi ko sila tinadyakan. Nanatili akong nakatayo ng tuwid, tinititigan sila mula sa aking kinatatayuan ng may malalim na katahimikan at walang emosyon. Ang kanilang pagluhod ay hindi nagbigay sa akin ng kasiyahan dahil sa galit, kundi dahil sa katotohanan na sa wakas nakuha ko ang husti, siya na nararapat para sa akin. Ipinatong ni Ate Valdez ang isang pirasong papel sa ibabaw ng malapit na reception desk na gawa sa marmol. Tumingin ako kay Gavin at pagkatapos ay kay Doña Celina. Pumirma na ako sa mga papeles para sa ating diborsyo. Gavin, ang aking boses ay kalmado malamig ngunit may bigat na tila isang huling hatol. At ang kaso laban sa inyo ay magpapatuloy sa korte, anuman ang inyong gawin. Mira, parang awa mo na ang hysterical na iyak ni Doña Celina habang hinahawakan ang kanyang dibdib sa matinding sakit. 3 taon ka naming tinanggap sa aming tahanan. Wala ka bang kahit kaunting utang na loob? Wala ka bang puso? Tumingin ako sa matanda ng may malamig na ngiti at binigkas ko ang mga salitang habambuhay na tatatak sa kanilang mga isip. 3 araw sa loob ng madilim na bodega, ang nagturo sa akin na may mga pamilyang hindi karapat-dapat iligtas. Pagkasabi ko niyon, dahan-dahang itinulak ni Ate Valdez ang pirmadong divorce papers patungo sa kanila. Ang papel ay dahan-dahang gumapang sa ibabaw ng makintab na marble ng lamesa, bago ito huminto sa tapat ng nanginginig na mga kamay ni Gavin. Matapos ang huling paghaharap na iyon sa lobby ng Alonzo Group, hindi ko na muling tinigdan ang aking likod. Ang hustisya ay mabilis na gumulong tulad ng alon sa karagatan. Sa tulong ng aming matitinding ebidensya si Gavin, ay nahatulan ng 5 taong pagkakakulong dahil sa kasong corporate fraud, pananakit at sabwatan sa smuggling. Pumasok siya sa pambansang bilangguan ng walang natitirang yaman, walang dignidad, at higit sa lahat, walang pamilyag nagnanais na dumalaw sa kanya. Si Doña Celina naman ay tuluyan ng nalubog sa kahirapan at kahihiyan. Ang mga dating kaibigan niya sa Alta Lipunan na madalas niyang anyayahan sa kanyang mga marangyang pagtitipon ay isa-isang nag-block sa kanyang numero. Tuwing nakikita nila ang matanda sa daan na may dalang mga lumang plastic na bag, mabilis silang umiiwas na tila may nakakahawang sakit ito. Para sa isang babaeng ginugol ang buong buhay upang protektahan ang kanyang wad, nakatayuan, ang panlipunang kamatayan na ito ay mas masakit pa kaysa sa malamig na selda ng kulungan. Si Trixie naman ay nahuli ng mga pulis sa isang lalawigan habang sinusubukang ibenta ang mga ninakaw na alahas ng pamilya Sarmiento. Ngayon ay nahaharap din siya sa mabigat na kasong grand theft. Ang kasakiman na kanilang itinanim ay ang mismong dusa na kanilang inani. Ngunit para sa akin, ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang nagdurusa ang aking mga kaaway. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahan na bumangon mula sa putik at gamitin ang aking karanasan upang maging liwanag sa iba. Opisyal akong iniluklok ng aking ama bilang Executive Vice President ng Alonzo Maritime Group. Sa ilalim ng aking pamumuno, mas lalo pang lumawak ang aming operasyon. Ngunit higit sa aking posisyon sa kumpanya, ang aking pinakapinagmamalaking nagawa ay ang pagtatag ng Alon ng Pag-asa Center. Ito ay isang shelter at legal support foundation na binuo ko gamit ang aking sariling pondo. Ang layunin nito ay magbigay ng libreng matutuluyan pagkain, legal na tulong at psychological support para sa mga kababaihan na naging biktima ng pang-aabuso at bawlok sa loob ng kanilang sariling mga tahanan. Nais kong siguraduhin na wala ng ibang babae ang maiiwang mag-isa sa loob ng madilim na bodega na walang boses na maririnig at walang kamay na hahawak sa kanila. Hindi ko rin kailanman lumingon ng walang pasasalamat. Kinuha ko si Manang Fe mula sa bahay ng mga Sarmiento bago pa man ito tuluyang makuha ng bangko. Inilagay ko siya bilang head of household sa aming sariling mansyon sa Forbes Park.
Binigyan ko siya ng mataas na pasahod, buong health insurance, at isang tiyak na pondo para sa kanyang pagtanda. Ang dialysis ng kanyang anak ay patuloy na binabayaran ng aking pamilya. Naalala ko pa noong unang araw na pumasok siya sa aming bahay. Umiiyak siyang nagpasalamat sa akin habang sinusubok ang lumuhod. Ngunit mabilis ko siyang itinayo at niyakap ng mahigpit. "Dito Manang Fe," ang sabi ko sa kanya habang nakangiti. "Ikaw ay hindi katulong. Ikaw ay pamilya." Ngayon nakatayo ako sa pinakatampok na palapag ng Alonzo Group Building sa Bonifacio, Global City. Nakatitig ako sa malawak na binta ng salamin na nakaharap sa Manila Bay. Mula sa aking kinalalagyan, nakikita ko ang malalaking barko ng aming kumpanya na dahan-dahang naglalayag patungo sa bukas na karagatan, malayong lumalakbay matatag sa kabila ng malalakas na alon at bagyo. Tumingin ako sa aking refleksyon sa salamin. Hindi ko na nakikita ang mahina at takot na batang mula sa Cebu na palaging nagmamakaawa para sa pag-ibig ng ibang tao. Ang nakikita ko ngayon ay isang matatag, matalino at malayang babae na natutong lumaban para sa kanyang sariling karangalan. Dahan-dahan ang gintong liwanag ng pagsikat ng araw ay nagsimulang pumasok sa malaking salamin ng aking opisina. Ang init ng bagong umaga ay dumarampi sa aking mukha na nagbibigay ng pangako na ang bawat gabi gaano man ito kadilim ay palaging may katapat na umaga ng pag-asa. Ang gintong liwanag ng araw ay patuloy na kumikinang na sumasalamin sa bawat sulok ng aking malawak na silid. Mula sa binta ng iyon ng aking tanggapan, pinagmasdan ko ang huling sinag ng araw na dahan-dahang naglaho sa abot-tanaw hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang paglalakbay at ang pagsisimula ng isang bagong yugto na puno ng kapayapaan. Mga mahal kong tagapakinig nawa, ay nasa mabuti kayong kalagayan nasaan man kayo ngayon. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito ni Mira. Habang isinusulat ko ang kanyang kwento particular na ang tagpong yon sa madilim na bodega kung saan pinilit ni Gavin na kunin ang kanyang singsing sa kasal, hindi ko napigilang mapahinto at mag-isip. Gaano nga ba kadalas na ang mga taong pinagkatiwalaan natin ng ating puso ang siya palang unang kukuha ng natitira nating lakas upang ibigay sa iba ang sakit na maramdaman? Na ikaw ay walang halaga sa harap ng mga taong itinuring mong pamilya, ay isang sugat na mahirap maghilom. Ngunit ang singsing na iyon, na gumulong sa alikabok ng bodega, ay nag-iwan sa atin ng isang mahalagang aral sa buhay. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakasulat sa ginto o brilyanteng suot sa ating mga daliri, at lalong hindi ito nakasalalay sa pagkilala ng mga taong nakapaligid sa atin. Ang ating halaga ay parang isang parola sa gitna ng naggangalit na bagyo sa karagatan. Ang bagyo ay maaaring magdala ng matitinding alon na hahampas sa ating pagkatao. Ang kadiliman ay maaaring bumalot sa ating paligid ng ilang gabi. Ngunit ang liwanag sa loob ng ating puso, ang ating dignidad, ang ating sariling pagpapahalaga at ang ating pananampalataya ay kailanman ay hindi kayang patayin ng kahit sinong tao. Wag na wag mong hahayaan na ang pagtrato ng iba sa'yo ang magtakda ng iyong halaga. Kung hindi ka nila kayang pahalaga, antandaan mo na may lakas ka sa iyong sarili na tumayo, lumakad, palabas ng kanilang bodega at yakapin ang bagong umaga na naghihintay sa'yo. Kayo aking mga mahal na tagapakinig. Naranasan niyo na rin ba ang maramdaman na tila kayo ay nakakulong sa isang madilim na bahagi ng inyong buhay, kung saan walang sinumang nakakarinig sa inyong mga hiyaw? Ano ang ginawa ninyo upang muling mahanap ang inyong sariling liwanag habang nakikinig kayo sa akin ngayon? Marahil habang nagluluto ng hapunan, nagpapahinga sa sala o nagtatrabaho sa malayo. Nais kong malaman ang inyong mga kwento. Ibahagi ninyo ang inyong mga karanasan sa comment section sa ibaba at huwag kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito upang maging inspirasyon din sa iba pang mga kababaihan na kasalukuyang lumalaban sa kanilang sariling mga bagyo. Nawa ay patuloy kayong gabayan ng may kapal ng lakas at liwanag sa inyong bawat hakbang. Hanggang sa muling pagkikita sa ating susunod na kwento ng buhay at pag-asa. Pamagat ng kwento ang parola sa gitna ng dilim. Ang kwentong ito ay isinulat hango sa inspirasyon ng mga totoong buhay sa labas, inihandog para sa lahat ng mga nakaranas at kasalukuyang dumaranas ng katulad na pagsubok. Paalala ang lahat ng mga tauhan at pangyayari sa kwento
ay muling isinulat bilang katang-isip lamang upang hindi batikusin o atakihin ang sinuman. Ang kwento ay nilikha para sa layuning libangan at pagbabahagi ng positibong mensahe.